Mainit na balita. 500 billion pesos flood control funds ginamit nila. Nasaan? Anong nangyari doon sa flood control funds? 200 inosenteng Pilipino patay. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod sa baha dahil ninakaw yung pera para sa flood control programs. Huwag po niyong kalilimutan yan. Yan ay isang katotohanan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Isa na namang kabulastugan sa House of Representatives ang nalantad. Sa isang trending Facebook post ng Dare to Ask ay isiniwalat nito ang di umano'y isa na namang nadiskubring anomalya na kinasasangkutan ng miyembro ng mababang kapulungan na talaga namang makikita mong isa sa mga pinakaaktibong miyembro pagdating sa panunuligsa sa mga Duterte. Ayon nga sa nasabing Facebook post, ay ito palang si One Rider Party List Rog Gutierrez ay may construction na pagmamay-ari ng kanyang pamilya at di umano ay nakatanggap ng halos mahigit sa 2 bilyong pisong kabuuang halaga ng kontrata mula sa DPWH mula pa noong Pebrero ng 2023 hanggang August 2024. Take note, ang mga kontratang ito ay halos kaugnay sa mga flood control projects na kadalasan niyang nababanggit na isa sa paraan ng mga politiko para mangurakot ng pera. Tatandaang naging kontrobersyal nga ang isyong ito particular na sa DPWH dahil nga sa mga nasabing budget insertions na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso mula noong 2023 hanggang ngayong 2025 na kung saan ay tinatawag nga ng ilan na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act dahil nga sa halip na DepEd ang dapat pangunahing ahensya na may pinakamataas na pondo ay tila kabaliktaran yata ang nangyari. Issue ito. Sinabi nila ito sa kanilang SONA. 500 billion pesos sa loob lamang ng 2 taon ang kanilang inubos at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? Issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino. Mangangalahati na kayo sa inyong termino. Mga kababayan, 6 na taon lang itong mga to ha. Huwag tayong pumayag. Ngayon, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte kahapon. At ulitin ko. At ganun din naman yung sinasabi ko, kahit saan ho ako magpuntang lugar. Ako'y nagpipresenta, nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, at nagpapasuri. Kung sakasakaling sa tingin po ninyo, ako'y karapat-dapat na pairamin ang inyong mandato at ng inyong boto, tulungan po ninyo ako maging senador number 56 po sa balota, si Atty. Vic Rodriguez. Subalit, kung sa tingin naman ninyo na kontento na kayo sa ganitong uri ng korupsyong nagaganap sa ating lipunan, higit na talamak ang korupsyon, kung happy kayo, kung kontento kayo, meron pa silang 3 taon, di doon nga naman kayo sa kanila. Tangkilikin nyo sila. Huwag nyo kaming samahan sa Team Suka. Pero kung gusto ninyo ng totoong pagsisilbi, alam ho ninyo, ulitin ko yung sinabi ko kagabi, ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng mga gintong peke at ang suka ang kalaban ng mga mambubutol. So the choice is yours. Kaya nga po tama si Pangulong Duterte kung masaya kayo kung sasabihin ninyo na higit na mas maraming nabibili ang 1,000 nyo ngayon kung iahambing mo sa halaga ng 1,000 ninyo nung nakaraang 2 taon, ipagpatuloy nyo, ibigyan nyo pa sila ng 3 taon na ganitong uri ng pamumuhay. Kung sa tingin ninyo na mas mababa ang droga at mas mababa ang kriminalidad dito sa administrasyong ito, di yung 3 taon bigay pa ninyo uli sa kanila. Tangkilikin nyo yung kanilang grupo, pero kung naniniwala kayo na higit na mahirap ang buhay ngayon, walang trabaho, underemployment, unemployment, mataas ang inflation, mataas ang kriminalidad, laganap muli ang droga, hindi safe ang ating kalsada, dito po kayo sa Duterte senatorial candidates. Nandiyan po kami kagabi, nagpakita po kaming lahat, kompleto kami, pakitulungan niyo po kami. And then, back to the issue again, 500 billion pesos flood control funds ginamit nila. Nasaan? Gusto niyong pag-usapan ang issues natin, panagutin po natin sila. Anong nangyari?
doon sa flood control funds. 200 inosenteng Pilipino patay. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod sa baha dahil ninakaw yung pera para sa flood control programs. Huwag po niyong kalilimutan yan. Yan ay isang katotohanan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Yan ang ating pag-uusapan. Kaya nga po, walang nakakahiya kung ikay nagtitinda ng suka. Alam ho ninyo, maliit o malaki ang hanap buhay mo, mataas o mababa ang iyong katungkulan sa isang kumpanya, basta't po marangal kayong nagtatrabaho, malinis ang perang inuuwi ninyo sa inyong pamilya, kahit po nagtitinda kayo ng suka, kahit po tagabili kayo ng suka, wala po kayong dapat ikahiya. Ang dapat mahiya, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ninanakaw yung flood control funds. Dahil sa pagnanakaw ninyo ng flood control funds, 200 Pilipino inosente patay, nalunod sa baha dahil ninakaw ninyo yung pera para sa flood control funds. Yan ang nakakahiya. Iyan ang kasumpa-sumpa. Yan po dapat ang pinag-uusapan natin. And again, kay Marlo Magno, mabigyan sana ng transparency ang mga mamamayan kung saan ginagastos ang pera ng Pilipinas. Tama po yun. Pati po yung 25 tonelada ng ginto na reserve ng Central Bank natin, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbenta sila. Hindi malinaw kanino nila binenta. Wala hong sagot sila rito. Wala pong transparency. Kanino nila binenta? Importanteng malaman natin kanino nila binenta at magkanong halaga nila binenta. Kung magkano man ang bentahan dyan, per ounce, per kilo, per ton. Kinakailangan alam natin. Dahil baka naman nagisa na naman tayo sa sarili nating mga mantika. Yung ginto, baka sila rin ang bumili. Ibinenta ng Bangko Sentral kung kani-kanino na sila lang din pala. Hindi po yung Bangko Sentral. Ito mga korap sa gobyerno. At baka sweetheart deal pa yan, bagsak ang presyo. Ito yung mga pananagutan dapat nilang ipaliwanag. Kaya nga lagi ko sinasabi, issue-based campaigning tayo. Pag-usapan natin ang issue. Nasaan yung 25 toneladang ginto na reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Kanino ninyo binenta at magkano ninyo binenta? Dahil sigurado tayo, kung ngayon papalitan yung 25 toneladang ginto na ibinenta nila, abonado pa ho ang Republika ng Pilipinas. Abonado pa ho tayo, mangungutang na naman yan. Bakit? Higit pong mataas ang presyo ng ginto ngayon sa bentahan o sa merkado. Wala po tayong mabibiling 25 tons ng ginto sa halagang pinagbentahan nila last year. Yan ay isang katotohanan. Dapat nila ipaliwanag yan. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? At kaya Alicia Kim 24, maganda po talaga mga attorney ang makakapasok sa Senado para alam talaga ang mga batas, hindi maging mangmang. Tama po yun. Maraming salamat. Sa tulong po ninyo, ang atin pong Duterte senatorial candidates, napakaraming magagaling na abogado. Kay Roberto Dagil, 8458. Attorney Vic, sana mabasa mo ito. Binabasa ko na po, Robert Dagil. Papagawa kami ng malaking tarpaulin dito. Team Suka versus Team Isinusuka, ilalagay namin dito sa labas ng mga gate namin. Robert Dagil, karapatan po nyo na magpahayag ng inyong saloobin. Basta't po private property ninyo at sarili po ninyong inisyatibo, wala po kami magagawa kung hindi magpasalamat. Maraming salamat. Ngayon pa lang, maraming salamat. At pag-usapan natin yung issues. Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po nyo yan, unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe, ang naiuwi, pangako. Ang naiuwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. At syempre, kinakailangan i-justify ng mga iba't ibang departamento, marami daw na pirmahan na MOU. Alam ho ninyo, ako'y naging aktibo sa practice sa pribado, yung MOU, pagka mayroong mga pagpupulong na malalaking negosyante, lumilipad ho ang MOU.
Kinakailangan ma-justify bakit ka nagpunta doon sa lugar na yun eh. Sa kumpanya mo, sa business partner mo, para may maikwento ka. Nagpirmahan kami ng MOU. Pero yung MOU ho, wala pong halaga yun, wala pong meaning yun. Memorandum of Understanding. Why do you have to reduce your understanding into a memorandum form? Eh kung nagkaintindihan na nga kayo. Common sense ho yun. Kung tayong dalawa nagkaintindihan, ba't kailangan natin isulat? Hindi pa naman agreement yan. Nagkaintindihan lang tayo, nagkaigi tayo. Pero wala pong visa yan. Hindi naman enforceable ang Memorandum of Understanding. Ang ibig sabihin lang ng MOU, nagkaigi tayo, nagkasundo tayo na pagdating ng araw ay maghahanap buhay tayong dalawa. Kung darating yung araw na yun. Pag hindi, wala hong MOA, walang investment, walang foreign direct investment, wala pong mamumuhunan na papasok sa ating bansa. Yan po yung panimula ng kanilang pambubudol diyan sa kanyang excessive foreign trips. Issue-based uhuli ang ating kampanya. Ang EDCA bases, nagkalat po ang US military bases dito sa ating bansa. Nagkalat po yan. At makikita naman natin sa dalawang pananalita na niya sa kanilang ginagawang rally, tinataas po niya yung intensity ng anti-China rhetoric niya. Kitang-kita natin, gigil na gigil sa bansang China na yung miyembro daw ng Duterte senatorial candidates ay pro-China. Nakalimutan niya kasi na ang number one source ng ating imported products ay China. Inaaway niya ang China. Totoo po yun. Ang number one source of our export, yung export destination po natin, number one pa rin ang United States. Kaya nga, parehong mahalaga itong mga higanting ekonomiyang ito. Pero hindi ka dapat makipag-away sa bansang China. And fact of the matter, hindi ba nung kumakandidato ka noong 2021 at noong 2022, ang takbuhan mo ay yung mga Filipino-Chinese na tumutulong sa atin nun? O bakit ngayon galit na galit ka sa China? At sinasabi mong pro-China ang Duterte senatorial candidates. But sinasabi mo na si Pangulong Duterte ay pro-China? Hindi siya pro-China, he is pro-Filipino. Ang interes ni Pangulong Duterte, interes ng Pilipino. Binalanse niya yung impluensya ng Amerikano, binalanse niya yung impluensya ng bansang China dito sa atin sa Pilipinas. At hindi po siya pro-China. Lalo hindi rin siya pro-US. Siya po ay pro-Filipino. At maintindihan din naman natin yung spin na yan dahil alam po ninyo, itong mga kaibigan nating Amerikano, hindi rin mo rin naman matatanggal sa kanila yung kanilang may tuturing mo sigurong hinagpis kay Pangulong Duterte sapagkat ito nalalaman itong mga taga-Samar. Tatandaan po nyo yung ginawang howling wilderness, sinunog yung Samar nung isang colonel, si Colonel Smith. Sinunog yung Samar dahil nga po, di ba, nagkaroon ng bakbakan dyan noong panahon ng Amerikano at digma ang Pilipino. At kinuha nila yung Balangiga Bells. Yung Balangiga Bells, ito po ay ginawa nilang trophy. Trophy na ipinapakita nila na tinalo nila ang Pilipino. Maraming Pilipinong namatay. Just correct me if I'm wrong. His name, I think, is Colonel Jacob Smith. Nasa kasaysayan po yan. Ang utos ni Colonel Smith noon, dahil natalo nga sila, ang utos niya sa kanyang mga sundalo, higit akong matutuwa kung mas marami kayong papataying Pilipino. Nasa history book po yan. At ang kanyang kautusan, lahat ng makikita niyong Pilipino na nag-edad 10 years old pataas, patayin ninyo. Yan ang utos niyan. Wala rin naman sanction ng Amerika dyan sapagkat yung Colonel Smith to, yung ginawa niyang howling wilderness, yung Samar, namatay po yan, hindi Colonel, na-promote pa yan, namatay yan as a general. Yan ang katotohanan. Kaya hindi mo matanggal sa ating matagal ng alyado at kaibigan na Estados Unidos. Yung iilan lang naman dyan, hindi lahat. Dahil pinasauli ni Pangulong Duterte yung Balangiga Bells. Di nila matanggap yun. Bakit naman hindi nyo matanggap? Amin yun. Di ba? Ginawa ninyong war booty. Kaya firm and very strong leader si Pangulong Duterte na obliga sila ngayong isoli ito, yung Balangiga Bells, dahil part yan ng heritage nating mga Pilipino. Dinamdam siguro ng iilan dyan.
sa gobyerno ng Amerika, kaya sila ay galit na galit kay Pangulong Duterte. Bukod dyan, ito nga pagbabalanse niya na binalanse lang na niya yung interest ng China at Amerika sa ating bansa. Yan din dapat ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Yan ang dapat niyang ginagawa sapagkat alam nyo, we are so situated in a very strategic position. Dapat nga tayo gitna ng mga yan eh. Tayo nagdidikta, anong gusto mo China, anong gusto mo US, halika kayong dalawa rito. Pagkakasunduin ko kayo, huwag nyo akong diktahan. Dahil itong lugar na inyong pinagtatalunan, nasa akin yan eh. Yung napaka-importanting maritime zone, yung sa South China Sea. Yan ang ating pinag-uusapan dapat. Issue-based. Ang nangyayari, naglipa na po ang US military bases sa Pilipinas. Kahit ano pong tawag nyo dyan, tawagin ninyong EDCA, tawagin ninyong Visiting Forces Agreement, base militar po ng Estados Unidos yan. Hindi makatungtong ang mga Pilipino, hindi makatungtong ang tropang Pilipino diyan sa espasyo ng lupa na ino-occupy sa kasalukuyan ng US military troops, facilities, and kung ano-ano pa nilang kagamitan. So yan po ang katotohanan. Yan ang issue ngayong eleksyon, pag-usapan natin. Dapat yan kasi balanse yung approach natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Amerika at sa China. Hindi tayo dapat sunod-sunuran dito sa Amerikano. Hindi tayo dapat sunod-sunuran. Ano na bang naibigay nila sa atin? Pinagamit mo yung base militar natin ng libre. Pinagamit mo ng libre. Eh kung nagpagamit ka na lang, sana ginamit mo na lang din sila. Singilin mo. Kailangan natin ng pera eh. Tapos pagka sila nag-i-extend ng tulong in the form of a loan assistance. Loan pa rin yun, utang ho yun, tayo magbabayad nun. Pag-usapan natin issue-based campaigning, issue-based tayo. Kaya lang talaga magne-negative ang Administrasyong Marcos sapagkat wala pong ginagawa ito para sa kapakanan nating mga Pilipino. Yung pag-usapan din ho natin yung sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, bahagi po ito ng kanilang diversionary tactic. Nais nilang ilihis. Dahil naniningil po, tatandaan nyo itong midterm election is a referendum. Referendum ito kung sang-ayon nga kayo sa unang 3 taon ng Marcos administration. Ulitin ko, ako ay nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, nagpapatimbang sa inyo. At kung sa tingin po ninyo tayo karapat-dapat at nararapat, pahiramin po ninyo ako ng inyong tiwala at boto. Iyon po ang dapat ginagawa ng lahat ng kandidato. Hindi po yung negative campaigning. Pero hindi naman pwedeng lulunukin natin lahat ng sinasabi nila dahil gaslighting po yan. Hindi po tayo dapat maging biktima niyan. Tinutuwid natin yung mulit patuloy na pambubudol ng Marcos administration at dala-dala niya hanggang kampanya.